What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba ang gagawin mo para yung babae mismo ang manghingi ng label sa relationship nyo. So, itong video na to is another email sender video. Okay, bibigyan natin siya ng advice based sa kanyang experience. So, kung bago ka sa channel ko, I'm Joms and I upload videos about dating and relationship, mainly to help men gain control and leverage sa dating and relationship life nila. Mainly ang core topic ko dito is about polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So kung gusto mong maka-attract ng feminine, yung loyal, loving, supportive, submissive na babae sa buhay mo, then you might want to improve your masculine energy and also understand the feminine. So, sinishare ko sa channel ko yung mga natututunan ko as my life goes by kasi ako rin mismo nasa journey ko to be the best masculine version of myself. So, kung gusto mo din ma-achieve yung best masculine version mo, subscribe ka lang sa channel ko dahil almost daily, weekly, nag-upload ako ng videos na makakatulong sa'yo. Sure ako makakatulong sa'yo kasi nakatulong din sa akin yun. So, back to the video. Ito, itago natin siya sa pangalang Pedro. Okay, sabi ni Pedro, basahin natin yung email niya. Hi Sir Joms, isa ako sa mga bagong subscriber mo sa YouTube at nanonood sa mga videos mo. Maraming salamat, Kois. Kung pinapanood mo tong video na to, thank you din, man. Yan, nakita ko yung isang clip mo doon at nagka-interest ako mag-subscribe at manood ng mga videos mo at doon ako nakakuha ng ilang tips sa dating. Saktong-sakto ka man. Sa ngayon is meron isang girl ako na dinidate at ilang beses na din kami lumalabas. Good. Okay, good sign to na nilalabas niya yung girl, hindi lang siya nakikipag-usap lang. May work siya, nakilala ko siya sa FB 9 months ago. Oh, tagal na nito man. Hinad ko lang siya at di ko in-expect na i-accept niya ako. Okay, good for this guy. So maybe maganda yung optimize yung profile niya na maganda yung profile picture, niya, maganda yung feed niya, ganyan. Pero guys, sa mga nakikinig, huwag kayong umasa na nag-a-add lang kayo ng random na babae sa Facebook. As much as possible, don't do that one. Na mag-a-add kayo ng random na babae sa Facebook dahil nagandahan kayo tapos i-message mo sila. So, hindi dapat hindi dapat kayo tawag doon. Hindi dapat yun yung primary game plan nyo if you are trying to date someone. Okay? Ang pinaka best way pa rin in order for you to find a feminine woman, to find the right woman for you, is to actually go outside and talk to people. Okay, huwag kayong umaasa na mag-add lang ako ng mag-add ng babae hanggang sa merong mag-accept sa akin at mag-message. Sa kanya, meron lang sa kanya, isa siya sa nabuenasan niya, kumbaga. Okay? And maybe kasi maganda, optimize yung profile niya. Alright? So, doon na nagsimula at lagi kami nagkaka-chat ng babae. Unemployed pa ako that time. Wala pang work. Pero may pinagkakaabalahan ako na part-time job. Okay. Na medyo nag-worry naman ako kay tropa. Sa pagkaka-chat namin ng ilang months is doon ko na feel na may interest din siya sa akin. Okay. Months pa niya. Months pa niya bago na feel na may interest ang babae sa kanya. So guys, when it comes to chatting with women, kailangan malaman mo agad kung interesado ba sa'yo ang babae o hindi. Wag niyo na dapat paabutin ng buwan. Okay? Malalaman niyo kung interesado ba sa inyo talaga ang babae if inaya niyong lumabas at pumayag. Okay? The faster you'll know kung interesado pa sa'yo ang babae, the faster you'll get what you want. Okay? Merong sinasabi na get to rejection quickly. Merong principle, I think si Dr. Robert Glover ang nagsabi noon, isa siyang men's health psychotherapist. Sabi niya, get to rejection quickly kasi again, alam agad ng babae kung gusto ka nila, kung interesado ba sila sa'yo o hindi. So, ba't mo pa patatagalin? Okay? So, pag na-reject ka agad, at least, hindi ka na makakapag-invest ng maraming time, energy, and money doon sa babae, hindi ka na magkakaroon ng one-sided attachment doon sa babae. So, the faster you get rejected, the faster you can move on and go find someone else. Okay? So that's why wag niyo na paabutin ng ilang buwan bago kayo mag-aya ng date. Bago niyo ayain lumabas. Basically, dapat within 7 days. Maaya niyo nang lumabas yan eh. Para kapag pumayag, alam niyo na interesado talaga sa inyo yung babae. Okay? Alright. So, ayun na, ilang months, doon ko na feel na meron siyang interest sa akin at minsan
siya pa yung nag-initiate na lumabas kami. Kaso, hindi ko pa ma-pursue dahil nahihiya ako magpakita sa kanya kasi unemployed ako. So, another example of self-rejection. Okay? So, again, I think ito yung sinasabi ko sa inyo kapag gusto kayo ng babae, sila talaga yung mag-i-initiate, sila, magiging smooth lahat. Gagawin niyang madali sa inyo para magkita kayo. Okay? Very submissive ang ganitong babae. Madaling i-lead. Kapag interesado sa yung babae, madaling i-lead. Kapag pinahirapan ka niya, binigyan ka ng friction, ibig sabihin low interest. Ang hahanapin mo lang ng babae is yung babae nagpapakita sa inyo ng high interest. Ito, example to ng high interest kasi nag-i-initiate yung babae na sila yung lumabas. Okay? Yun yung mga hahanapin nyo. Okay? Ang nangyari lang dito kay tropa na self-reject niya yung sarili niya. Na feeling niya hindi siya worthy. Okay? So again, if feeling mo hindi ka worthy, hindi ka rin, mafe-feel din ng babae na hindi ka worthy. So again, they are just mirroring or reflecting your energy. If deep inside, nafe-feel mo na hindi ka worthy for her, out of her league, kumbaga, out of your league, yung babae, then yun din yung mararamdaman ng babae towards you. Again, she will just reflect your energy. So, yun. Pero in this case, kay tropa na ano rin naman, logically reasonable kasi unemployed pa nga siya. So, mas okay muna na bigyan niya muna ng priority yung pag-provide sa sarili niya before siya makipag-date, before siya makapagrelasyon. So, maganda din naman yung ginawa ni tropa na wag muna. Ganyan. Pero for me, kung ganun, kung bumubuo ka ng sarili mong mundo, okay pa rin naman na mag-practice ka ng dating, ng social skills habang binubuo mo yung sariling mundo. Again, kasama ng self-improvement ang relationship. So, minsan kasi naiiwan ng relationship eh. Kasi ano yan, tatlo yan. Health, wealth, and relationships. So, yung tatlong pillar na yon kailangan na exercise mo siya or na-improve mo siya. Minsan kasi yung relationship yung naiiwan. Kaya kahit sobrang mayaman na yung, sobrang fit at mayaman na lalaki, mahina pa rin sa babae kasi naiiwan yung relationship skills. Relationship skills, yan yung paano ka makipagsalamuha. Paano ka makikipag-date. Hindi lang sa babae, kundi paano ka yun? Paano yung social skills mo? Usually social skills, yung how behavioral, yung paano ka paano ka nakakabasa ng behavioral cues ng kausap mo. Yun, basta ganun. Mainly on building relationship with people. Kailangan ini-improve nyo rin yan habang binubuo nyo yung sarili nyong mundo. Okay? So inayos ko muna yung sarili ko. Tuloy tayo. Inayos ko muna yung sarili ko. Naghanap ako ng work. Nag-apply, then finally nakakuha ako ng trabaho. Nung nagka-work ako, doon ako nag-initiate na lumabas kami. Then minsan sinusundo ko pa siya pagkalabas niya sa work. Then kakain kami sa labas. Okay? Good thing kay tropa. Congrats. Dahil nakahanap ka agad ng trabaho. And yon na nag-initiate ka lumabas. Hindi ka lang nagiging textmate nung babae. So one thing lang na inaano ko dito is kapag wag niyo ihatid sundo. Para sa akin, wag muna. Lalo na kung nasa early dating stage pa kayo. So, wag niyo ihatid sundo. Ihatid sundo niyo lang yung babae kapag jowa niyo na. Okay, pag girlfriend, boyfriend na kayo. Sa ngayon, meet halfway lang muna. Okay, meet halfway. So, okay naman siya sa personal. Makwento, then gusto ko din yung boses niya kapag nagsasalita siya. Okay? Problema ko lang is pawisin yung kamay ko na timing na nagpapawis talaga kapag lumalabas kami. So, di ko magawa maging clingy kasi nahihiya ako. Usually, yung pawis sa kamay dahil ninenervyos ka. So, meron kang anxiety. So, kaya ka nagkakaroon ng anxiety, it's because baka meron kang attachment to outcome na meron kang gustong ma-achieve. Kailangan maging maganda tong date na to. Kailangan magustuhan niya ako. Kailangan mabigay ko yung best ko dito sa date na to. So, pag ganun, talagang kakabahan ka. Again, if makikipag-date ka, be present lang in the moment. Let things happen. Okay? Be grounded. Okay? You just let things happen. You lead the date and let things happen. Okay? Ang goal mo lang is to lead the date, hindi para magkaroon ng magandang, hindi mag-enjoy siya sa date. Okay, dapat nga ang goal mo rin sa date is kailangan ikaw yung mag-enjoy. Priority mo yung self-amusement mo, kumbaga. Yung self-fun mo when you are dating. So, sa pawisin ng kamay, I think ikaw lang nag-iisip nito. So, pwede mo naman punasan yung kamay mo bago mo siya hawakan before ka mag-escalate ng touch. Kasi touching is a one way in order for you to escalate things, to know, to set the tone of the relationship para hindi ka na-friend zone. Kasi usually, yung mga guys na na-friend zone kasi hindi sila makapag-escalate through touch. Importante yung touching when it comes to escalating. Okay?
So, kailangan mahawakan nyo yung babae. Okay? Ma-break nyo yung touch barrier. Okay? So, tuloy tayo. Nung birthday niya, binigyan ko siya ng gift at nitong Valentine is na-elevate ko na binigyan ko siya ng flowers. So again, magdo-double down ako sa sinasabi ko sa inyo. Kapag nasa dating stage pa lang kayo, never treat, wag nyo ibigay yung girlfriend privileges sa babaeng hindi nyo girlfriend. If nasa dating stage pa lang kayo, wala pa kayong label, hindi pa siya committed sa'yo, huwag nyo bibigyan ng girlfriend privileges. Ano ba yung mga girlfriend privileges na yun? Hatid sundo, mga regalo, flowers. Bibigay nyo lang yun kapag girlfriend nyo na ang isang babae. Okay? Tuloy tayo. Nito mga nakaraang date namin, kinikiss ko na siya sa pisngi kapag ihatid ko na siya sa sasakyan at wala namang siyang palag. Okay? Good. Good job dito kay tropa. Nakakapag-escalate siya na nakikiss niya na yung babae. 3 months na kaming nasa dating stage at tumalabas. Sa ngayon is wala pang label yung relationship namin. Hindi ko din magawang matanong sa kanya kung ano yung status namin or kung may ibang guy ba siyang ine-entertain. Okay. Ano po kaya dapat ko gawin para siya na mismo yung manghingi ng label sa relationship namin? Okay. First, gusto kong i-address yung kung may ibang guy pa ba siyang ine-entertain. Always assume, kapag nakikipag-date kayo sa isang babae, always assume na hindi lang ikaw yung dinidate niya. Okay? Always assume na hindi lang ikaw yung dinidate niya. And also, sa'yo din. Okay? Na always assume na meron ka ding ibang dinidate na babae kahit wala. Ganun yun. So, again, kasi once kasi na mag-assume ka, once kasi na parang pinoproblema yung mga bagay na hindi mo na dapat problemahin. Eh ano naman kung meron siyang dinidate na iba aside from you? Okay, hindi naman siya committed sa'yo. Wala pa naman kayo sa exclusive na relationship. Okay, magiging problema lang yan if napag-usapan nyo na meron na kayong commitment, exclusively dating na kayo, pero may dinate pa rin siyang iba, breach of trust yun, red flag yun. Pero kung wala pa kayong label, wala pa kayong commitment, wala pa kayo sa exclusive commitment, assume mo na meron siyang dinidate na iba kahit wala. Okay? And yon. So, ano po kaya dapat kong gawin para siya na mismo yung manghingi ng label sa relationship namin? So, first thing is maganda yung mindset dito ni tropa. Babae dapat kasi talaga dapat ang manghihingi ng label sa relationship nyo. Ikaw bilang lalaki, hindi ka dapat ikaw yung humihingi ng commitment sa babae. You are the gatekeeper. Bilang lalaki, you are the gatekeeper of the relation. You are the gatekeeper of commitment. Okay? Because again, ikaw yung nagpo-provide, ikaw yung when it comes sa isang relationship, lalo na sa long-term relationship, kasi again, kapag long-term relationship, ang ano nyo is lifetime partner mo na to. So, ibig sabihin, darating yung time na ikaw na yung magpo-provide ng safety, ng security, ng food sa babae. Okay? So, ibig sabihin, mas maraming nawawala sa'yo kapag napupunta ka sa isang committed relationship. So, bakit mo ibibigay agad yung commitment? So, you are the gatekeeper of commitment. Ang babae naman, ang gatekeeper ng intimacy. Okay? So, babae dapat ang hihingi sa inyo ng commitment. Kasi again, they are the security-seeking creatures. They are seeking for safety. They are seeking for commitment. So, they are the ones should be requesting or sila dapat yung nangihingi ng label sa relationship nyo. So, dito sa ano ni tropa, I think maganda naman yung nagagawa mo dito. Ang nakita ko lang dito is nabibigyan mo na siya ng girlfriend privileges kahit hindi pa kayo. Kaya parang ang tagal na kasi dapat hindi mo agad binibigay yung girlfriend privileges mo nang wala pa kayong label kasi ano pang i-expect niya kapag meron na kayong label. So bakit pa niya kailangan ng commitment from you kung nakukuha naman niya yung benefits ng pagiging girlfriend mo? So nagets mo ba? So bakit hihingi pa ako ng commitment sa kanya, mukhang committed naman na siya sa akin. Binibigay naman niya sa akin yung girlfriend privileges. Binibigyan naman niya ako ng flowers. Hinahatid sundo niya naman niya ako. So, bakit pa ako hihingi ng commitment sa kanya? So, nag-gets niyo ba yung logic? So, that's why wag niyong ibibigay yung girlfriend privileges sa babaeng hindi niyo pa girlfriend. Okay? So, what you want to do is to continue escalate things up, continue dating her, and also, masyado ka sigurong available. Nabibigyan mo siya ng time palagi na alam mo yon hindi kanya na kinikrave. Hindi niya na kinikrave yung presence mo kasi palaging available. Well, hindi nagkakaroon ng value yung time, yung attention mo kasi lagi mo binibigay sa kanya. So again, you want to create tension sa relationship na hindi mapakali yung babae na maging kayo. Yung
naman yung sinasabi ko nga sa inyo, yung tension eh. Importante yung tension eh. Kailangan maisip ka ng babae, ma-miss ka ng babae, ma-feel niya yung kilig. Ganyan. Kaya when you are trying, if nasa dating stage pa kayo, huwag kayo masyadong available sa isang babae na lagi nyo tinitext, lagi nyo tinatawagan, ganyan. Iti-text nyo lang siya o tatawagan, kakausapin nyo lang siya sa phone if magsaset kayo ng date. So, ang technique dito is, pag di kayo magkasama, let her miss you. Magte-text ka lang o magchat-chat ka lang kapag magsaset ka ng date. Or for example, kapag siya yung nag-initiate ng chat, siyempre sasagot ka pero hindi mo na pahabain. Ang gagawin mo is ito-turn around mo yon into setting a plan. So, pag-usapan na lang natin yan kapag nagkita tayo. Pag-usapan natin yan sa Sunday, libre ako. So, dapat in person talaga kayo bumubuo ng relationship. Okay? So once nasa date na kayo, ito yung secret sauce, once nasa date kayo, be present. Ibigay mo yung full attention sa babae. Okay? Let her feel that she is being seen. Let her feel that she is being seen. Na nasa kanya yung full attention mo. Huwag kang nagpo-phone. Very present at grounded ka lang sa moment. Hindi ka nag-overthink. You make things light, fun, exciting for her. You escalate things up. You touch her. You tease her. You flirt her. Ito, si tropa nasa kiss na, which is great. And then, kailangan maposisyon mo yung sarili mo, maposisyon mo na makukuha niya yon tuwing nakikita ka niya in person. Pero during na hindi kayo nagkikita, you are focused building your self-sustainable world. Focus ka sa mission mo, focus ka sa career mo, sa paggawa mo ng pera. Okay? Focus ka sa pag-improve ng health mo, ng fitness mo. Okay, focus ka din sa pag-build ng other relationship, yung barkada mong lalaki, relationship with your family, ganyan. So in that way, nakakapag-create ka ng space in order for her to crave you more. To crave your attention more. Kasi hindi niya nakukuha madalas tong attention mo, pero kapag nakuha niya during your dates is sobrang pure. Sobrang nakaka-addict. That's why you need to make your attention like a drug for her. Kailan yung next na hit? Kailan yung next date namin? Kasi tuwing date namin, dun ko nakukuha yung full attention niya. So in order for you to do that, kailangan magkaroon ng space. Create some space. So pag nakapag-create ka ng space, makaka-feel siya ng tension, and during your dates, dun mo nabibigay yung full attention mo. Okay? Doon ka nakakapag-escalate things up. Mas i-crave ka niya, mas hahanap-hanapin ka niya. Mas gusto ko niya makakasama palagi. So, mapag-iisip na siya, shit, paano ko ba mapag-commit tong lalaking to kasi I feel good kapag kasama ko siya. Shit, paano pa kaya niya ako mabibigyan ng maraming oras? Shit, paano pa kaya niya ako mabibigyan ng maraming attention? Siguro it's time for me to get him exclusive sa akin. So, in that way, siya na ngayon yung manghihingi ng label sa relationship nyo. Okay? Kasi, gustuhin man natin o hindi, babae talaga magsaset ng pacing. Pero, ang naman natin doon, ang edge naman natin doon, tayo ang magsaset lagi ng tono. So, we can set the tone in a way na hindi na siya mapakali, na siya na yung manghihingi na pabilisin yung pacing. Nabilisan yung pacing. Okay? So, that's the dynamic na meron. So, if you want to know more about sa tinuturo kong diskarte pagdating sa babae, you can join my email newsletter for free kung saan nagbibigay ako ng mga daily advice that will help you gain leverage and control on your dating and relationships. So, kung palagi ka na babasted, na-friendzone, nare-reject at natutorpe, at gusto mo na maging best masculine version mo at magkaroon ng leverage sa dating and relationships, check mo lang yung link sa description sa bio ko. Libre lang yan. And I'll see you on the next one. Let's go!